Ating pag-aaral ng salita ng Diyos, kayo ho ba ay nabudol na? Nabudol na ho ba kayo? Talaga? Saan kayo nabubudol? Pag sinabing nabudol, naloko tayo, pinaasa tayo, tayo po ay umasa at hindi po nangyari. Nabudol na ho ba kayo? Saan kayo nabudol? Sige nga ho. Sa Shopee, talagang kahapon pa yan. May sumasagot ng Shopee. Kasi picture lang yon, internet. Baka naman pwede isole. May mas mabigat pa po dyan. Alam niyo po, may dalawang aspeto ng buhay natin. Doon tayo madalas nabubudol. Dalawang aspeto ng buhay natin na madalas tayo nabubudol. Naloloko, pinapaasa. Ito po, yung unang aspeto ng buhay natin ay sa aspeto ng pera. Sa aspeto ng pera. Ang tao po, may mga tao pong nagiging biktima po ng scam. Nai-scam ho ang tao. Bakit kaya nai-scam ang tao? Mayroon po akong nakitang dalawang bakit na-scam ang tao? Pag umiral po ang greed, at ikaw ay na-deceive, naloko ka, na-deceive ka, at yung greed umiral, alam niyo po yung scammer, tinatap niya yung weakness ng tao pagdating sa pera. Kaya mga kapatid, wag po tayong masisilaw sa salapi. Amen ho ba? Huwag magpapasilaw sa salapi. Baka ma-scam ka pa. Paasahin ka na tutubo na malaki, pero malulugi ka pala. Huwag masisilaw sa salapi. Naloloko ho tayo, pinapaasa tayo, pagdating po sa pera. Isa pang aspeto ng buhay natin ay yung hindi lang po pera, pag-ibig. Tayo po ay naloloko din dyan, tayo rin po ay napapaasa dyan. Papangakuan ka na mamahalin ka habang buhay, hindi ka ipagpapalit pero pagtataksilan ka pala. Akala mo sasaya ka, pero lulungkot lang pala ang buhay mo, nabudol ka pagdating sa pag-ibig. At yan po yung dalawang aspeto. At bakit nangyayari na tayo po ay naluloko at pinapaasa? Kasi po tayo po ay napapangakuan. Tayo po'y napapangakuan, tutubo yan ng malaki, hindi kita ipagpapalit, mga pangako, at tayo po ay pinanghawakan natin yung mga pangako na yon. Pero ano pong nangyari sa mga pangako na yon? Hindi po nangyari. Hindi po nangyari. May kasabihan tayo sa Pilipinas na yung mga pangako ay napako. Napako na lang yung mga pangako. Pwede palang mangyari ho yun. Kaya po tayo naloloko, napapaasa, hindi nangyayari po yung pinapangako. At pag hindi ho nangyari ang pinangako, ano po pakiramdam? Sakit. Masakit. Masakit ang pangakong napako. Alam niyo po, nakukumpara ko lang ho yung mga bata ngayon at yung panahon namin. Yan po, nararanasan ko yan nung bata ako. Yung mapako yung paako sa paglalaro. Ngayon po, mga bata ngayon, flawless, walang sugat, walang peklat. Bakit? Saan sila naglalaro? Sa computer, sa cellphone, sa bahay. Hindi mapapako ang paa eh. Nung panahon namin, siguro makaka-relate po kayo, yung binti nyo, pag nakita nyo, pabira, dahil peklat eh. Dahil ang laro dati, talaga naman. Diba, naglalaro ka sa kalsada, sa bukid, kung saan. Kalikutan mo, napapako ka, nabububog ka pa nga. Ngayon ang mga bata, wala na po, flawless. Sa internet na lang naglalaro, mga bata. Masakit po kapag nasusugatan, tayo po pinapangakuan at hindi po nangyayari. Masakit po yun. At iuugnay ko lang po sa Biblia, ang Biblia po ay puno ng pangako ng Diyos. Pag magbasa po kayo ng Biblia, buksan yung Biblia, mababasa niyo po na maraming ipinangako ang Diyos sa kanyang mga anak. Maraming pinangako ang Diyos. Pero tanong ko sa inyo, na-feel niyo na ba na parang yung pangako ni Lord hindi nangyayari sa iyo? Have you ever felt that the promises of God is not happening in your life? Lord, bakit yung pangako mo, parang hindi sa akin nangyayari, sa iba nangyayari, Lord? Parang yung pangako mo, na inaasahan kong mangyayari sa buhay ko, hindi naman. Ano ba to, Lord? Pinapaasa mo ba ako? Ano ba to, Lord? Alam niyo po, ang Diyos ay hindi marunong mambudol dahil tapat ang Diyos. Amen po ba? Minsan naisip yung, bakit sa kanila nangyayari, hindi sa akin? Ba't ganito? Hindi ako na-promote, yung iba. Bakit ganun, Lord? Baon pa rin ako sa utang. Ba't ganun, Lord? Yung mister ko hindi pa rin nagbabago.
Mga kapatid, minsan iniisip natin, bakit hindi nangyayari yung pangako ng Diyos sa buhay ko? Alam niyo ho, bigyan ko po kayo ng 2 dahilan bakit hindi po nangyayari. 2 dahilan bakit hindi po nangyayari ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Una po, baka hindi pa po panahon para mangyari. Alam niyo po, ang Diyos po ay kumikilos sa tinatakda niyang panahon. Minsan gusto natin yung pangako ni Lord mangyari agad ngayon. Pero may panahon pa para mangyari yon. Ano po, may panahon pa. Alam niyo po, ang bayang Israel, they were slave to Egypt for 400 plus years. And God has a promise to free them from slavery. But it happened na matagal pa. Si Abraham pinangakuan ng Diyos na magkakaanak. Pero kailan pa nangyari yun? 25 years later. There is a time for God's promise to happen sa buhay natin. Kaya kung iniisip mo na parang hindi naman nangyayari, baka hindi pa panahon. Tingnan niyo po sabi sa Habakuk, at the time I have, sino po nagdi-decide ng oras? Ang Panginoong Diyos. Hindi po tayo ang nagtatakda ng panahon, ang Diyos. Sabi niya, at the time I have decided, my words will come true. Magkakatotoo lahat ng sinabi ko. Diyos siya eh. Pero sa tinakda niyang panahon, you can trust what I say about the future. Kung hindi pa man yan nangyayari, mapagkakatiwalaan mo ang sinasabi ko na mangyayari yan sa hinaharap. It may take a long time. Pwedeng abutin ng matagal, pero ang sabi sa atin ng Panginoon, but keep on waiting. Sabi mo sa katabi mo, keep on waiting. Because as you keep on waiting, believing that God's promises will happen, it will eventually happen. Huwag ka lang bibitaw. Siguro hindi na ako aasenso. Aasenso ka. Mapagpala ang Diyos. Baka hindi pa lang panahon. Just keep on waiting. Ano po, it may not be the time yet. Ano po, hindi pa ngayon ang panahon. Pangalawa, bakit hindi nangyayari yung pangako ng Diyos sa buhay natin? Baka hindi pa panahon para mangyari. O hindi natin natutupad ang mga kondisyon na kailangan para mangyari ang kanyang pangako. Alam niyo ho ba na ang pangako ng Diyos, karamihan po ay may kasamang kondisyon. Pag binasa niyo po ang Bible, karamihan ng pangako ng Diyos may kasamang kondisyon. Pero may 2 klase po ng pangako ang Diyos. Meron pong pangako na unconditional, walang kondisyon, at meron naman pong conditional. Kailangan magawa mo yung kondisyon. So ano yung unconditional? Unconditional, halimbawa, pinangako niya na ililigtas niya tayo sa krus. Kahit maniwala ka o hindi, gagawin niya yun. It doesn't need He doesn't need you to agree or to even believe. Because He will do it unconditionally. He will die on the cross. Sinabi niya, mabubuhay ako muli. 3 days later, He will do it. Whether you believe Him or not. It's unconditional. Ano po? But there are promises that are conditional. Meron pong conditional na promise. Ano po? Bigyan ko po kayo ng halimbawa ng conditional promise. Ito, very basic po ito, yung kaligtasan. Sabi nung iba, nung namatay si Jesus sa krus, naligtas na lahat. Hindi po totoo yun. Universalism po yun. Meron pa rin kondisyon para maligtas ang tao. Di po na tayo naniniwala sa universalism, di rin tayo naniniwala sa predestination na pinili lang ng Diyos ang ililigtas niya. Hindi naniniwala doon. Sapagkat, sabi po, napaka-basic po ng verse na to, pinapaintindi sa atin na may kondisyon sa kaligtasan. Ano po sabi dyan? For God so loved the world that He gave His one and only Son. So mahal pala tayo ng Diyos. Kung naiisip mong wala nagmamahal sa'yo, hindi totoo yun. May nagmamahal sa'yo. Mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. May nagmamahal sa'yo. Mahal ka ng Diyos. At binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. That whoever believes, this is the condition, whoever believes, kahit sino, kahit magnanakaw yan, kriminal, masama ugali, adik, sino man siya, pag nanampalataya siya, naniwala siya, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.
So para magka-eternal life ang tao, we must believe in Him. Amen ho ba doon? Hindi po pwedeng hindi ka manampalataya sa ginawa ni Jesus at hindi ka manampalataya kay Jesus kasi hindi ka maliligtas. Yun ang kondisyon. So may mga pangakong may kondisyon. Nangako siya ng kaligtasan, pero ang kondisyon, manampalataya ka. Hindi pwedeng ibibigay lang yan sa'yo. Kailangan manampalataya ka. Isuko mo ang buhay mo sa Diyos, pagsisiyan mo mga kasalanan mo, manampalataya ka sa Diyos. Isa pa po, sino ho dito gusto ng masaganang pagpapala? Parang mahina ah. Sino ho dito gusto ng masaganang pagpapala sa buhay niya? Tanong ko sa inyo, madamot ba ang Diyos? Mapagkait ba ang Diyos? Bakit ganun? Hanggang ngayon inaasam natin, hindi nangyayari. Kasi kung minsan, alam niyo po, may mga kondisyon din ng Diyos eh. Bigyan ko po kayo ng isang popular verse din. Ito po yung noon na noon mo pa naririnig, pero paliwanag ko lang sa ating lahat, na may kondisyon din ang pangako ng Diyos. Sabi po dyan, bring the full amount of your tithes to the temple. Bring the full amount of your tithes. Yung tithes po is the 10% of what we earn or what we receive. Yun po yung bunga ng ating pagsusumikap. Iyon po ay dinadala natin sa templo para parangalan ang Diyos. Para yung pangangailangan sa templo ay matugunan. Sabi po dyan, so that there will be plenty of food there. Kasi ayaw ng Diyos na ang kanyang simbahan ay nagdarahop. Hindi gusto ni Lord yun, na yung house of God, yung temple, kinukulang. Ayaw ni Lord yun. Gusto niya yung kanyang tahanan ay ano man ang kailangan nito, may roon siyang provision. At sabi niya, put me to the test and you will see that I will open the windows of heaven. Ano pong gagawin niya? He will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kind of good. Sino dito gusto ng ganon? Buksan ng Diyos ang durungawan ng langit, ibubuhos sa iyo ang nang may kasaganahan ang mga iba't ibang magagandang bagay sa buhay mo. Napakagandang pangako. Pero yung pangako na yon, may nauna dun eh. Bring the full amount of your tithes to the temple. At ang sabi nga ng Panginoon, put me to the test and you will see. Bakit din nyo subukan para makita nyo, sabi ni Lord. Naghahamon pa nga si Lord dito. Naghahamon pa po siya sa atin na ba't di nyo subukan para makita nyo? Di ba? Ang Diyos po pag nangako, gagawin niya. Amen ho ba? Kaya lang minsan yung kondisyon hindi natin magawa. Nahihirapan tayo. Now, hindi po ako magsisinungaling sa inyo, I'm not gonna lie that even people who do not tithe would have blessings in abundance. Pero ulitin ko po hindi ako magsisinungaling sa inyo na yung nagtatites lang ang pinagpapala ng Diyos. Kahit yung hindi, nagkakaroon ng marami. Pabihira yan. I'm not gonna lie. Even those who do not. But the good thing here is this. When you tithe, you honor God. When you tithe, you become a channel of God's blessing to His church. So ang kaibahan mo, sa buhay mo, pinararangalan mo ang Diyos, pinapatunayan mong tapat ka sa Diyos, kung gaano katapat ang Diyos, sinusuklian mo rin ng katapatan siya, kasi siya nag-decide nun. Hindi pwedeng tayo lang lahat ang nag-decide. Nag-decide siya ng amount. At kailangan yung kondisyon na yun, i-meet natin. Pwede ka namang katulad ng iba na pinagpapahala pa rin naman. Pero ang kaibahan mo, pag nagtatites ka, ino-honor mo ang Diyos. Nagtitiwala ka sa Diyos. Amen po ba? Hindi mo pinagdududahan ang salita ng Diyos. No? Na parang binubudol ka lang ng pastor. Hindi po. Hindi ko po inimbento yung salita na yan. At kung matatagpuan mo yan sa Bible, papaniwalaan mo eh. But it would take time to other people. It would take time to believe. Kaya dito ang Diyos, sabi niya, you want much blessings? Tingnan niyo po, paano tayo pagpapalain ng Diyos kung pag pinagpala ka, ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Lagi naman yun ang gusto natin, pagpalain tayo. Ano gagawin natin? Kung yung tithes hindi natin alam gawin,
tayo pagpapalain, di ba? Para sa atin lang pala lahat yun. Ang bahagi pala ng Diyos ay yung tinitira lang natin para sa Kanya. Ayaw ng Diyos ng tira. Amen po ba? Ulitin ko po, ayaw ng Diyos ng tira. Gusto niya siya una, sa Kanya nang galing ang blessing mo. Kaya malakas ang hamon ng Diyos diyan sa atin. Di ba? Ba't di nyo ako subukan para makita nyo? Di ba? Alam niyo ho, may kondisyon po ang pangako ng Diyos, pero itong sasabihin ko po sa inyo, tinutupad ng Diyos ang mga pinapangako niya. Amen ho ba? Minsan nasa atin po ang pagkukulang, ba't hindi yun nangyayari? O hindi pa panahon. Ano ba ang kondisyon para tayo pangako ng Diyos mangyari sa buhay natin? Una po, we must believe. It's a must to believe. You must believe. Kailangan kang maniwala. It's a must to believe. You must believe. Bakit po? Alam niyo po, the difficult and the impossible happens when you believe. Kapag nanampalataya ka, naniwala ka, ang imposible at mahirap ay magagawa mo. Magagawa mo yun. Example ko lang sa inyo yung tithes. Mahirap yun ha. Pero dahil naniniwala ka, magagawa mo yun. Mahirap yun, pero magagawa mo yun. At ang Diyos po sa buhay natin, yung mahihirap at imposible, kaya niyang gawin kapag naniniwala tayo. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, napakahirap at napaka-imposible ang katulad mo at katulad ko ay papasukin at manirahan sa langit. Para tayo tanggapin sa langit. Bakit? Sino dito aminado ang dami nating pagkukulang? Ang dami nating kasalanang nagawa. Hindi tayo karapat-dapat sa langit. Napaka-difficult, napaka-imposible ang katulad mo at ang katulad ko maninirahan sa langit forever kasama ang Diyos kasi banal ang Diyos. Pero dahil naniniwala ka na si Jesus ay namatay sa krus, naniniwala ka na siya ang kaligtasan mo, siya ang magdadala sa iyo, He is the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through Him. Naniniwala ka kay Jesus. Kapatid, yung imposible at mahirap mangyayari. Mangyayari yun. It all starts with believing. The difficult and the impossible happens when you believe. So we must believe. It's a must. Sasabihin ko po, it's a must. For the promises of God to happen, it's a must to believe. Let me give you a verse. Bakit naman saan man tayo maniniwala? Maniniwala tayo sa pinangako ng Diyos. Tingnan niyo po sabi dyan. In the same way, the promise that I make does not return to me having accomplished nothing. Ito po sabi ni Lord. Sa ganito ring paraan, ang aking mga ipinapangako ay hindi babalik sa akin nang walang nangyari. Niniwala kayo doon? Si Lord, pag nagbitaw ng pangako, hindi babalik sa Kanya na hindi nagagawa nun yung gusto niyang mangyari. Sabi po dyan, no, it is realized as I desire and is fulfilled as I intend. It is fulfilled as I intend. Kung bakit ko sinabi yung pangako na yon, mangyayari yon, ayon sa intensyon kung bakit ko pinangako yon, ayon sa desire na gusto ko bakit ko pinangako yon. Hindi babalik sa Diyos ang kanyang pangako ng walang kabuluhan. Amen po ba? Pero kailangan maniwala tayo. Alam niyo po bakit tayo nahihirapang maniwala? Kasi pag tayo po ay pinasukan na ng doubt. Ito yung kalaban po ng faith natin kay God. Yung nagda-doubt po tayo. Gagaling pa ba ako? Bet parang papunta sa, parang lumalala yata ako. Makakaahon pa ba ako sa kahirapan? Bakit ang dami ko lalong utang? Babait pa ba tong anak ko? Bet lalong sumasama ang ugali. Alam niyo ho, minsan parang pakiramdam mo, things are going the wrong way. And when you think things are going the wrong way, you start to doubt. Parang, ba't ganun, Lord? At dahil dun sa doubt, alam niyo po, yung believe natin, nalulusaw ho yun, naaapektuhan ng doubt yung faith natin. At unti-unti po yung naaapektuhan. You must believe without a doubt. Bakit po? Isang dahilan bakit ang pangako ng Diyos hindi nangyayari sa buhay natin dahil nagda-doubt tayo. Doubt is one of the reason why God's promise will never happen. Let me give you a verse. Ang doubt ay isang dahilan kaya ang pangako ng Diyos hindi mangyayari sa buhay natin.
nag-aalinlangan tayo. Hindi lubusan ang tiwala natin. Tingnan niyo po sabi dito, but when you ask, siyempre nangingi ka ng blessing, nangingi ka ng bagay na maganda sa buhay mo. But when you ask, nangingi ka ng wisdom, lalo na po, yung context niyan is about wisdom. But when you ask, you must what? It's a must to believe. It's a must to believe. You must believe. And not doubt. Kailangang maniwala ka at huwag kang mag-alinlangan. Because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from yung tao na yun na nagda-doubt, sabi diyan, pag nangihingi kayo sa Diyos, huwag kayong mag-alinlangan. Dahil pag nag-alinlangan ka, parang kung saan ka ipaling ng alon, dun ka mapupunta. At yung taong nagda-doubt, sabi diyan, wag na siyang umasang may matatanggap siya sa Diyos. Wag na siyang umasa. That person should not expect to receive anything from the Lord. Ang bigat niya na. Wag ka na mag-expect pag nagda-doubt ka. It's a must to believe. And when we doubt, it's hard for the promises of God to happen in our life. Pag binasa niyo storya ng Bible, laging importante ang maniwala ka sa magagawa ng Diyos. Amen po ba? Now, tatanungin ko po kayo, pag sinabi bang maniwala ka sa magagawa ng Diyos, wala ka nang gagawin? Kapag sinabi bang believe in what God can do, wala ka nang gagawin? Ganun ba yon? Lord, naniniwala na po ako sa inyo, Lord, na ito, ako po dahil pinangako nyo ang pagpapala, pinangako nyo ang lahat ng ito, Panginoon. Okay na po, wala na po akong gagawin, Lord. Manonood na lang po ako ng Netflix maghapon, Lord, hanggang gabi, Lord. Lalo na pag may bagong sa top 10. Diba? Ganun ba yon? Wala ka nang gagawin? O may gagawin ka rin? Ano ba talaga? May gagawin ka o wala na lang? Pahala ka na, Lord. Sagot mo na ako. May gagawin o wala? Talaga. Liliwanagin ko lang. Pag sinabing mayroon tayong gagawin, sa kaligtasan wala tayong gagawin. Siya lang ang gagawa nun. Yan ang sinasabi ko kanina. Wala kang dapat idagdag sa ginawa ng Diyos. Manampalataya ka lang. Pero alam niyo po, pag nananampalataya tayo sa ibang pangako ng Diyos, minsan kailangan may gawin tayo. Kailangan may gawin tayo. Diba? Hindi pwede ring wala. At hindi po pag sinabi kong may gagawin tayo, hindi po nakasalalay sa atin ang tagumpay or outcome. Hindi nakasalalay sa atin. Pero kailangan lang natin may gawin din. Yun ang gusto kasi ni Lord Kahit kapiraso, may gagawin ka. Kasi, pero sa Kanya nakasalalay ang outcome. Bakit kailangan ko pa rin may gawin, Pastor? Kasi gusto ni Lord makita kung ikaw ay susunod sa Kanya. Kung ikaw ay handang sumunod sa Kanya. Mahalaga sa ating tao, pakinggan niyo po ako, mahalaga sa ating tao lagi yung sagutin lang tayo. Pag sinagot na tayo ni Lord, wala tayong pakialam. Kasi yun ang pinaka-importante lagi sa atin, makuha natin gusto natin. Pero ano ba gusto ng Diyos? Bakit Kanya sasagutin? Bakit may parte ka pa rin sa kasagutan? May gagawin ka kahit konti kasi gusto niya makita kung handa kang sumunod. Kung handa kang sumunod, ibig sabihin, yun ang gusto ni Lord na makita. Hindi lang niya gusto makitang sinagot ka na niya. Gusto rin niya makitang susunod ka rin sa Kanya. Tama po ba? Is that a good deal? Gusto rin ni Lord, susunod ka sa Kanya. Tingnan niyo po, bigyan ko po yung halimbawa. Naalala niyo yung 10 ketongin? May 10 ketongin na nagmamakaawa kay Lord na pagalingin. Tingnan niyo po, may gagawin ba? Tingnan niyo po, sabi diyan, when He saw them, He said, ito sabi ni Jesus, go show yourself to the priest. So may gagawin. Pwede namang on the spot. Magaling na kayo. Pwede namang ganun Lord, maawa ka, pagalingin mo kami. Magaling na kayo. Pwede naman, kaya ni Lord yun Pero nag-utos siya, go show yourself to the priest. Kung hindi nila gagawin na ipakita ang sarili nila sa priest, hindi sila gagaling. Kasi it's a condition that Jesus is telling them, go show yourself to the priest. And then what happened? And as they
Hamang sila'y patungo doon, dahil sinunod nila yung gusto ni Lord, may gagawin silang konti, sinunod nila. And as they went, ano po? They were cleansed. Pero kung hindi nila gagawin yung sinabi ni Lord, they will never be cleansed. May gagawin ka. Pero hindi sa'yo nakasalalay ang kabuuan ng outcome. But gusto lang ni Lord makita, susunod ka ba? Tanong yung mga katabi mo, susunod ka ba kay Lord? Baka ang gusto lang natin ay yung makukuha natin kay Lord. Yun lang ba mahalaga? Yung makukuha natin kay Lord o susunod tayo kay Lord? Gusto ni Lord makita kasi yun eh. So una, you must believe. Huwag ka mag-alinlangan. Nangako siya, tutuparin niya. Pero maniwala ka, it's a must to believe. Pangalawa, you need to go through the process. Dalawa lang po to. You need to go through the process. Kailangan handa kang daanan ang proseso. Gusto natin, nanampalataya na ako, Lord, kailangan mangyari na. Wait, there's more. You need to go through the process. May proseso na kailangang daanan tayo para mangyari ang pangako ng Diyos. Gusto natin mangyari agad. At dito, marami po dito ang nagkukwit or nag-skip. Ano po, ito ang gagawin ng tao. Skip na lang natin yung process. Ayoko na, may process pala eh. Ayaw ng tao ng process. Ano po? Kaya pansinin niyo po, kahit sa pag-aayos ng dokumento, ayaw ng process. Gusto, lagyan na lang yan. Skip na natin yung process para tapos na. Okay na yan. Pwede ba lagyan na lang yan? Tuloy, yung korupsyon, lumalaganap. Kung, tignan nyo, pakinggan nyo po ako, kung lahat ay dadaan sa tamang proseso, siguro walang korupsyon. Siguro lang, o baka konti lang ang korupsyon. Kaya may korupsyon dahil yung proseso gustong alisin. Diba? Ganun ang tao eh. O ayaw na lang, I would quit. May process pa pala. Ang dami namang ano dyan. Ang Diyos po, padadaanin tayo sa proseso. Yun ang Diyos eh. Hindi siya bibigay lang sa'yo, magbibigay siya sa'yo. Padadaanin kayo sa proseso. At maintindihan natin kung bakit. But ayaw natin ng process kasi yung process may kasamang waiting and suffering. May paghihintay at may paghihirap. Nako, ayaw natin yung paghihintay at paghihirap. Gusto natin madalian lang lahat. Ayaw po natin yun. Pero mahalaga yung paghihintay at paghihirap. Bakit mahalaga yung paghihintay at paghihirap sa katuparan ng pangako ng Diyos? Ba't mahalaga yun? Sige nga po. Bakit mahalaga yung paghihintay at paghihirap? O sige, halimbawa na lang po, padadaliin natin. Sa nagmamahalan, bakit mahalaga yung paghihintay at paghihirap? Ngayon kasi parang wala nang hirap eh. Basta type mo ko, type din kita. Parang mga ganun na lang ngayon eh. It's a tie. Ano tayo na? Walang paghihintay, walang paghihirap. Kaya ang dali lang maghiwalay ng tao ngayon eh. Di ba? Uy, pogi ka. Di ba? Ganon. Hirap na walang waiting, walang suffering. Bakit mahalaga ang paghihintay at paghihirap? Di ba may pangako ang Diyos, hinihintay mo, naghihirap ka. Ba't mahalaga? Para po ma-appreciate natin at i-value natin yung outcome. Para ma-appreciate mo at ma-value mo yung outcome. Halimbawa, di ba, pambira, Lord, pinagdaanan ko yun, oh. Yung proseso na yun, ang hirap nun. Nalampasan ko, Lord. Baka nagpapagamot ka. Niloob ng Diyos. Ang hirap nung gamutan na yun. Pinagaling ka rin naman eventually ng Diyos. Pambira, Lord, dumaan ako sa proseso na yun. Yeah? Lord, ang hirap ko dati, oh. Nagbabike lang ako dati, Lord. Ngayon, pinagpala mo na ako, Panginoon. Diba? Yung prosesong pinagdaanan mo, ma-appreciate mo saan ka na ngayon. Ma-appreciate mo yung katuparan ng pangako ng Diyos. Tama po ba? At i-value mo yun kasi may waiting and suffering. Naghintay ka, naghirap ka. Nag-aral ka maigi, naghintay ka, naghirap ka. Nung gumraduate ka, na-appreciate mo. Diba? Tama ho ba? Bakit ba ang Diyos padadaanin pa tayo sa proseso? Bakit ba?
Kasi una po, para maintindihan natin ito, una, pinapaintindi niya na ang faith hindi magic. Baka kala natin, pag may faith tayo, parang magic, o Lord, susunod ka na ha. May faith ako, Lord, kailan mangyari yan? Magic, hindi po magic ang faith. Pangalawa po, para maintindihan natin na hindi alipin ang Diyos ng kagustuhan natin. Kapag lahat ng ginugusto natin, ibibigay na lang basta ng Diyos sa atin, magmumukha siyang alipin ang gusto natin. Hindi alipin ang Diyos ng gusto natin. Kaya dadaan tayo sa proseso. Kaya dadaan tayo doon kasi para maintindihan natin, hindi alipin ng Diyos sa gusto natin. Hindi rin magic ang faith. At pangatlo, kaya dadaan tayo sa proseso kasi gusto niya may ma-develop na karakter sa atin. Ito pala mahalaga sa Diyos. Sa atin, mahalaga lang, sagutin tayo ng Diyos eh. Pero mahalaga pala sa Diyos, ma-develop yung karakter natin. Kaya may waiting and suffering, may proseso. Tingnan niyo po sabi dyan, not only this, but we also rejoice in what? In sufferings. Knowing that suffering produces endurance, and endurance, what? Character. And character, hope. May napoproduce pala to sa buhay natin. Yun ang gusto ni Lord na lumabas. Hindi lang yung sumagot siya sa atin, gusto niya may lumabas na maganda sa buhay natin. We become a better person as we go through the process. Yun pala yung gusto ni Lord. It produces endurance, tumitibay ka, tumatatag ka, yung karakter mo nadidevelop, nagkakaroon ka ng pag-asa sa buhay na to. Yan ang gusto ni Lord eh. Kaya may proseso. Hindi ito magic lang na may faith ka, mangyayari na lahat. Yun yung mga hyper faith. Hyper faith po na turo yun. Yung ang Diyos alipin ng kagustuhan dahil may faith ka, hindi totoo, hindi ganun ang Diyos. May proseso. Kasi gusto niya ma-develop ang karakter natin, ang pagkatao natin ma-develop. Maganda ho ba yun? Is that a good deal? Yes, it's a good deal. Yun po eh. Tatanungin ko kayo, meron ho ba rito na nagkakasino? Siyempre, wala namang magsasabing, ako po yun, pastor. Wala naman siyempre, wala namang magtaas ng kamay. Basta sabihin mo, pastor, hindi ko afford ang kasino, pero aminin ko sa inyo, secret lang natin to, nagluluto ako, pastor. Tumataya pa rin ako pag malaki ang jackpot, pastor. Di ba? Pumipila sa lotohan kahit Kristiyano. Sasabihin ko po sa inyo, gusto ko magturo ngayong araw eh. Hindi po ako naniniwala na dapat magsugal ang tao, lalo na po ang nakakakilala na kay Lord. Hindi ka na kailangan tumaya sa loto, hindi ka na kailangan magkasino, hindi mo kailangan yan. Naniniwala ako doon. Gambling is not the will of God for you. Paano yan, pastor? Ang laki po ng jackpot, pastor. Di ba? Pipila ka doon. No? Tapos, siyempre, bago ka pumila, sumimba ka muna. Lord, pagpalain mo ako, Lord. Di ba pangako mo, yayaman ako? Baka ito na yung paraan, Lord. Yeah. Kaya kung ano yung numerong nakikita mo sa church, 21. Sa aircon, 21. Naghanap ka na ng tip. Sakaling patamain ka ni Lord. Pakinggan niyo po ako. Why am I touching this? Because I want to make a point. Hindi po natin kailangan magloto o magsugal. Dahil una po, dalawang dahilan ulit. Una, bakit hindi mo kailangan gawin yan? Hindi yan nagtuturo sa'yo na magtiwala ka sa Diyos. Doon pa lang, wala na. Di ba? Ang pagloloto ay hindi nagtuturo sa'yo na magtiwala ka sa Diyos. It does not promote trust in God. Hindi yan tinuturo na magtiwala ka sa Diyos. Tinuro ba niya na magtiwala ka sa Diyos? Hindi. Hindi niyan tinuturo na magtiwala ka sa Diyos. Pangalawa, hindi niyan i-develop ang karakter mo. Hindi easy money. Pila, taya, tama. Kaya yung mga nanalo ng easy money, easy rin lang nawawala sa kanilang pera. Bakit? Wala yung process. Yung process ang nagtuturo ng karakter sa'yo. Pinaghirapan mo, nag-suffer ka, nag-wait ka, nung nakuha mo, alam mo paano mo gagamitin. Pero dahil tumaya ka lang, nanalo ka, milyonaryo ka, ubos din yun. Tinanggal mo yung process eh. Nakukuha niyo po ako? At hindi lang yun, hindi kanyan tinuruan na magtiwala sa Diyos. Hindi kanyan ginawang better person. Much worse, umasa ka lang na sa swerte, na hindi naman totoo ang swerte. Di ba?
Hindi totoong swerte, malas yun. Ay, nakuha nila yung joke. Hindi totoong swerte, malas yun. Hindi po malas. Walang swerte at malas. Meron po pinagpala. Alam niyo po, mas maigi pa, panghawakan mo na lang ang pangako ng Diyos. You will never regret holding on to God's promises because He is true to His Word. Amen po ba? Doon na lang ako sa magtitiwala ako sa Diyos. Oo, may gagawin ng konti. Magtitiwala ako sa Diyos kasi may pangako siya at totoo siya sa mga sinasabi niya. Sa Kanya ako aasa. Amen ho ba doon? Dahil hindi niya ako ibubudol, hindi ako matatalo rito. Sa loto, ang dami mo nang pinatalo. Talo ka pa rin hanggang ngayon. Yeah. He's true to His words. And let me just describe to you as I end who God is. Ito po ang Diyos. Tingnan niyo po sabi dyan. God is not like people. Pinagkumpara po ang Diyos at ang tao. He tells no lies. Kaya po ang tao sumasabit sa pangako. Bakit po? Marunong magsinungaling ang tao. Lalaki, tutubo ang pera mo ng 30%. Buwan-buwan, ayaw mo ba yun? Kasinungalingan pala. Diba? Puputi ka pag binili mo tong sabon na to. Yung pala makakalimang box ka. Diba? Puputi ka, Pastor Edwin. Bili mga pambihira. Magkano isa? 1,000. Budol. Diba? Nagsisinungaling. Ang Diyos hindi marunong magsinungaling. Diba? Hindi nagsisinungaling ang Diyos. He's not like humans. At isa pa, hindi rin siya pabago-bagong isip. Diba? Diba? Halimbawa, kinakasal. Ano yun? Pag kinakasal, diba, yung sa hirap at ginhawa, till death do us part. Bihira nung araw na yun, syempre, in love siya eh. Lumipas ang ilang panahon, nakakita na mas sexy, mas bata. Nagbago yung isip. Ano nga pangako niya? Wala ba ako pinapangako ah? Diba? Diba? Ang Diyos hindi nagbabagong isip. Nung sinabi niya yun. Walang bawian. Amen ho ba? Tayo binabawi natin yung pangako natin. Kaya maasahan mo ang pangako ng Diyos. Hindi kanya ibubudol. Tapat siya eh. Hindi siya nagbabagong isip, hindi siya sinungaling. When He says something, He does it. When He makes a promise, siyang Diyos. Kaya sa Kanya ka magtiwala, kapatid. Sa Kanya ka maniwala. Di ko alam ang kalagayan mo ngayon. Baka ikaw yung tao nagsasabi, Lord, bakit nga parang ang pangako mo sa iba nangyayari di sa akin? Kapatid, baka hindi pa panahon. O baka itong mga kondisyon na to kailangan mangyari sa buhay mo. Maniwala ka sa Kanya, daanan mo yung proseso. Kung kailangan mo magtrabaho, gawin mo. Magnegosyo ka, gawin mo. Baka yun ang proseso eh. Pero definitely, kung nangako ang Diyos, gagawin niya yun. And I would encourage you to read the Bible always because God will reveal a promise to you. Ako po, meron akong isang pangako na lagi kong nire-recite kay Lord John. It's between Him and me. Lagi, alam niya yun. Alam niya yun. Lagi ko sasabihin kay Lord John, Lord, sinabi mo to sa akin. Isa lang po yun. Gusto kong mangyari yun. Pero pinangahawakan ko yun. Sa buhay natin, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Kasi ang Diyos ay tapat. At ang Diyos ay may kapangyarihang tuparin anumang pinangako niya sa atin. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. He will fulfill. You must believe and go through the process and He will fulfill the promises. Amen. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Let us all worship God. Hallelujah. You never fail. We'll just lift our hands to Him as we sing. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. Still in your hands.
confidence. You never fail me. We serve. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Hallelujah. Lord, we thank you for your word and your promises to us. Di mo kami pinangakuan para paasahin sa wala, Panginoon. Di mo kami kayang lokohin, Panginoon, dahil ikaw ay tapat na Diyos. Hindi ka marunong magsinungaling, hindi ka nagbabagong isip. Salamat sa mga pangako mo, Lord, na pwede namin panghawakan. Maaring hindi pa panahon para ito'y mangyari, pero sa aming paghihintay, dinidevelop mo po ang aming karakter, Panginoon. Sa aming paghihintay, lalong tumitibay ang aming tiwala sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga pangako mo, Panginoon. Ikaw ay tapat. Anumang binibitiwan mong salita at pangako, iyo pong tinutupad. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan sa amin. Pinupuri ka namin. And Lord, today I pray for your people. I pray sino man dito ang nandoon po sa napakahirap at napakabigat na sitwasyon. Katagpuin niyo po siya, Panginoon, ngayong umaga. Ano man ang pagsubok niya sa buhay, Lord, karamdaman man ito, Panginoon. Pangangailangang pinansyal man ito, Panginoon. Kayosan man sa tahanan at relasyon, Panginoon. Katagpuin niyo po siya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sinasamba ka namin. Kasama ka namin at naniniwala kami. Sumasa amin ang iyong pagpapala sa umagang ito. Dahil ikaw ay Diyos na puno ng grasya at kahabagan at mahal mo kami. Salamat po. Sambahin ang ngalan mo. Purihin ka, O Diyos. Mga kapatid, today is Communion Sunday. Kunin po natin ang ating communion elements. Let us worship the Lord our God.
through this communion. Alam niyo po, sabi po sa Bible, kung nagawa ng Diyos na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak, ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Yun na yung pinakamahalaga. Wala nang maitutumbas doon. Ibinigay ni Lord ang pinakamahalaga, ang kanyang kaisa-isang anak. Ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Ano ho? At si Jesus ay ibinigay niya ang buhay niya para sa atin upang tayo po'y maligtas. Today, inaalala po natin ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Dahil doon, meron po tayong tagumpay. At sa kanya, ang ating pananampalataya. Amen ho ba doon? Si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. Siya lamang at wala nang iba. Purihin ang pangalan niya. Dakilang Diyos, salamat sa araw na to. Sabi mo, do this in remembrance of you. Inaalala ka namin, Panginoong Hesus, kung paano mo binigay ang buhay mo sa amin. At dahil sa iyong dugo na nabuhos, Panginoon, kami nahugasan sa aming karumihan at kasalanan at kami naging matuwid sa iyong harapan. Ikaw ang aming kabanalan, Panginoon. At Lord, sa iyong katawan na nasugatan, sa iyo ang aming pag-asa ng kagalingan, Panginoon. Lord, we claim that by your wounds, we are healed. There is healing through Jesus Christ. So Lord, we claim your healing right now, Lord. Sa aming mga katawan, sa aming buhay, sa aming damdamin man o isipan, ikaw ang aming kagalingan. And Lord, salamat po sa iyong kamatayan at muling pagkabuhay. Meron po kaming buhay na walang hanggan. Salamat po. Sinasamba ka namin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's partake of the communion. Adore you and shout
O Diyos, taas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Panginoon, as we lift our hands today, we are giving you all the glory, the honor, and the worship that you alone deserve. Panginoon, nandito kami para sambahin ka. Tanggapin mo ang aming pagsamba, Panginoon. And as we lift our hands, we are also receiving by faith your blessing upon our lives, Lord. We receive the answer to our prayers through you, Lord God. Salamat po sa pagpapalang babaunin namin paglabas sa church na ito. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak sa pagharap sa panibagong linggo. Samahan niyo po kami. At Lord, salamat po. Hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Purihin ang iyong pangalan, O Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Happy Sunday. God bless you po.